Hello mga kasari, good morning. Today is Sunday. Bali yung iba-vlog natin ngayon guys is nangyari kahapon. So meron kasing, ewan ko lang guys kung paano nyo hinahandle yung mga ganitong customer, yung siga, bastos, walang galang, yung akala mo lagi nagmamadali. Kita naman nila na may tinatransak ka pa or may bumibili pa. Gusto nila sila yung mauna. So, paano nyo ba mga kasari hinahandle ang mga taong ganito? So, kahapon kasi mga kasari, ayan, story time muna tayo. Hindi ko na na-vlog to kahapon kasi sobrang busy ko kahapon at talagang mainit ang dugo ko talaga kahapon. Kaya ngayon ko siya iba-vlog na medyo kalmado na tayo. Kahapon kasi guys, may customer kami. Taga dyan lang siya, tabi-tabi. Hindi ko nga siya kilala at all. Lagi ko lang siyang nakikita. Medyo madalas naman siyang bumili dito. Kaso, kada bili niya, talagang yung ugali niya is hindi nagbabago. Kahit ipakita mo sa kanya na hindi mo gusto yung ginagawa niya, hindi kang humingiti sa kanya, hindi pa rin siya nagbabago. So, kahapon mga kasari, may nagtatransact dito. Tinatransact ko yung nagka-cash out ng 7,000 pesos kahapon. So, hindi pa kami tapos dito. Nagulat na lang ako bigla sa kanya. So, medyo nakatalikod kasi ako dito sa bilihan na to. Nakaupo ako dito sa may harap. Napaganon na lang ako kasi nagulat ako sa kanya. Tapos, ang lakas ng boses niya. Tapos, hindi siya marunong tumawag ng pabili nga po. Hindi siya marunong gumalang. Kahit alam ko naman na mas matanda ako sa kanya. So, ang sabi niya, pabalang, sabi niya, pabili nga, 3 Chester. Ganon siya bumili, tapos ang lakas ng boses niya, kaya nga ako nagulat eh. Hindi lang ito yung purse na ginawa niya, marami pang pagpapasensya. Tulad nung isang araw, bumibili siya ng 10 pesos. Basta 10 pesos lang yung bibilhin niya. So, sabi ko, may minimum order. Dati kasi wala kaming minimum order nung mura pa yung LPG. So, nagkaroon kami ng dito sa tindahan. Na-share ko naman yun sa inyo na at least 20 pesos above para hindi naman kako sayang yung minsan kasi guys or madalas mas mas matagal pa ang pagpapainit ng mantika kaysa dun sa pagluluto mo. 'Di ba pag mainit yung mantika, mabilis nang maluto ang lulutuin mo. So, ang dami niyang reklamo. Siya lang yung customer sa dami ng bumibili dito ng mga pika-pika na ganyang makakain, pang merienda. Siya lang yung bukod tangi na ganun na nagrereklamo. Sabi niya pa, sabi ko kasi at least 20 pesos. So, may nakapaskil doon yung presyo ng mga fishball, piso isa, cheese stick, piso isa, siomai, 25 per order, french fries, 20 per order, kikiam, 5 pesos, 3 pieces. So, hindi naman nakalagay doon kasi nauna naman tong pagpaskil na to kasi pagtaas ng LPG. So, sinasabi ko naman sa mga bibili na at least 20 pesos yung pinaka-minimum order. Naintindihan naman ng iba. Ewan ko lang bukod tanging ito ang nagre-reklamo. Sabi niya pa, nakaka-insulto kasi mga kasari, nakita ko kasi yung itsura niya. Sabi niya pa, bakit yung nakalagay dito? Sabi niya ganun. Sabi ko, nauna na yan, luma na yan, nakalagay na iyan. Sabi ko, kumbaga, hindi na doon na isulat kasi nauna naman talaga to kaysa kami ng minimum order. Sabi niya sige, pabili ako. Tapos, kinahaponan, kinagabihan, hapon kasi siya bumili. Parang hindi niya sinaksak sa isip niya na, buti wala kaming cheese stick. Bumibili siya pabili daw ng 10 pesos na cheese stick. Sabi ni partner, wala ng cheese stick. Kasi wala naman talaga na, ubos na. And hindi na kami bumibili guys ng cheese stick. Kasi minsan nakakabili kami ng medyo luma na cheese stick. Kaya parang ititigil na namin yung cheese stick. Ang mabili naman kasi dito guys, kikiam talaga, tsaka fishball, tsaka french fries. So, dun kami nagpo-focus ngayon. So, ayun, hindi lang yun guys yung pangyayari.
Madalas siya kapag bumibili ng pa-stick-stick na sigarilyo, minsan, binabagsak na yung pera. Tapos, siga talaga siya. Siga talaga siya bumili, as in. Kumbaga, lagi niyang ina-expect na may tao sa loob. Kahit malayo ka, kung bumili siya, lagi niya, pabili nga, pabili nga ng 2 stick, pabili nga ng 3 stick. Hindi siya marunong gumalang. Babae ako, kahit nasabihin niyang, kumbaga, diba, syempre, dapat may galang ka sa babae. Kasi babae, diba? So, siya hindi siya ganun. Hindi siya nagmana dun sa kapatid niya na babae. Kasi nabili din dito, nagpapa-Gcash lagi. Mabait siya, yung babae, yung kapatid niya. Siguro hindi sila magkasundo, kaya ganyan. Kasi magkaiba sila ng ugali pero hindi ko rin alam. So, ayun guys, paano nyo ba ina-handle yung mga ganun? Kasi kahapon, meron akong nagawa na talagang nag-trigger sa akin na gawin ko yun. Pero hindi ako usually ganun. Sa kanya lang talaga. Kasi na-bad trip talaga ako, nagulat ako sa kanya. As in, iktad naman talaga ako. So, ang ginawa ko, di 100 yung bayad niya, 3 yosi, may sukli siya na 76. Hindi ko alam bakit guys, napa-itcha ko yung sukli. Hindi naman as in itcha, wala naman lumaglag. Kumbaga, ito yung patungan, kung saan ko ipapatong yung sukli. Tapos, ito guys, yung taas ng pinag-anuhan ko, parang ginanyan ko siya. Ginanyan ko. Ganon guys. Kasi hindi na ako nakapagpigil. Hindi pa nga yun malala kasi kung sobrang talaga pagsasabihan ko siya. Kaya sa isip ko kahapon, kapag to umisa pa, makakatikim to talaga, paprangkahin ko na talaga to. Ganun guys yung nasa ko kasi hindi ko tinotolerate yung mga ganong ugali ng customer. Hindi naman tayo sa maarte, mga kasari, dahil wala tayong kaartehan sa katawan. Hindi ko tinotolerate yung ganong pag-a-attitude, yung pag-aasta sa ating mga tindera na para bang minamaliit tayo. Kailangan itaas natin yung bandera ng mga tindera, mga kasari. Kasi hindi lang naman tayo basta tindera. Malaki yun na itutulong natin sa komunidad, sa mga tao, sa mga customer natin, at tayo ay nagbabayad ng tax. May ambag tayo sa Pilipinas. So, kumbaga, malaki talaga yun na itutulong natin. Kaya, wag nating hayaan na mali-maliitin tayo ng mga ilang customer na walang modo, bastos, kumbaga attitude, may attitude problem. Ewan ko guys, bakit siya ganon. Hindi ko naman siya binungaran yung bago kasi siya dito So, lahat kakilala ko dyan sa mga nagtatrabaho dyan. Okay naman sila. Siya lang talaga yung bukod tanging nakaiba-ibahan ng ugali. Wala naman akong pinakitang masama sa kanya. Kasi kung maganda ang trato mo sa akin, maganda yung pakita mo sa akin, maganda rin yung ibabalik ko sa'yo. Maganda rin yung ibabalik ko sa kanila, sa mga customer ko. Ganun lang yun guys. Hindi na uso ang sobrang mabait. Alam ko may mga magko-comment dito na huwag mo na lang patulan, habaan mo na lang yung pasensya mo. Kasi guys, may limit din yung pasensya natin. Kapag sinagad-sagad na tayo, matuto tayong lumaban, mga tuwiran, ganyan. Hindi pa laging nagpapasensya tayo. 'Di ba? Although nagpapasensya naman ako kapag kaya. And kapag nasa lugar, nagpapasensya ako kapag hindi malala yung ginawa. Pero yung ganito guys, na paulit-ulit na lang. At tingin ko hindi na natin kailangan magpasensya. Patulan natin. Ganun guys, yung kasi kapag tinolerate mo, hinayaan mo lang siya sa paulit-ulit niyang ginagawa, hindi din siya titigil. And kapag hindi natin kinausap, eto, nagbigay na ako ng taning kahapon. Sabi ko kapag umulit pa siya, paprangkahin ko na. Ganun lang guys ang buhay. Hindi kailangan nananahimik tayo palagi na hinahayaan natin yung mga tao na tapak-tapakan tayo. Alam naman natin, kilala natin yung sarili natin. 'Di ba? Kung ano yung ginagawa natin, kung tama ba or mali. Kasi matatanda na tayo. So, yun lang naman guys ang aking hinanaing sa customer na bastos na yon, na sumabay pa talaga sa init ng panahon. So, alam ko maraming makaka-relate dito. Comment kayo mga kasari kung ano pa yung mga na-experience nyo. Kasi meron dito guys, kulang na lang ihagis yung bayad, ganyan. Talagang ibinabagsak nila na ganyan. Ewan ko kung anong pag-uugali yung meron
Buti na lang si partner nung ginawa yun sa kanya. Isa ring empleyado sa mga to. Ewan ko kung siya yun. Baka nga siya yun eh. Buti si partner, hindi mainit ang ulo. Kasi mainitin din ang ulo nito kapag talagang pumapatol siya. Pero kapag nasa mood naman, buti na lang talaga hindi siya pumatol. Hinayaan niya lang. So, ayun guys. Hindi naman sa pagiging masamang tindera, hindi tayo masamang tindera. Marunong lang tayong mga kasaring magtansya ng pag-uugali ng customer kung dapat pa ba nating hayaan or hindi. So yun lang naman mga kasari ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!